Hindi lahat ng transmission merong dipstick. Pero kung may dipstick yung inyong transmission, mapa-automatic man yan or manual, pwede nating i-check yan pag malamig yung makina. Make sure lang na nakaparada siya sa isang flat surface. So iaangat lang naman natin yung dipstick. Kung nasa full, okay. Pero kung automatic transmission yung ating sasakyan, aside sa pag malamig yung makina, dapat i-check din natin yan pag mainit yung makina o umaandar yung makina. Ang idea dyan, i-start ninyo yung sasakyan, papainitin ninyo, ilalagay nyo siya sa drive, ilalagay nyo siya sa reverse, ilalagay nyo sa park, then habang nakaandar yung sasakyan, i-check nyo yung level ng kanyang oil. Kung nasa full, okay. Kung medyo kulang, mas okay na dagdagan nyo dyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at naka-receive ako ng question, paano daw ba mag-check ng transmission oil sa isang automatic transmission. So yun nga, sa isang automatic transmission, kailangan mo siyang i-check pag malamig yung makina. Kumbaga, naka-idle, nakahinto na siya ng matagal at malamig yung makina. So yun, check mo lang, angat mo lang. Make sure lang na nasa flat surface yung ating sasakyan pag check natin ng transmission oil. So kung nasa full o may sobra man na konti, okay lang yon, wala tayong problema doon. Now, yung pangalawa dyan o yung isa pang pag-check dyan ng transmission oil ay pag naka-start na yung sasakyan. Okay, so sabihin na natin mainit na yung makina. So kailangan mo siyang ilagay sa drive, ilagay mo siya sa reverse, then ilagay mo sa park, then habang nakaandar yung sasakyan, dun mo na i-check yung level ng oil. So ganun lang naman mga paps, no? Kung sakaling kulang, pwede nyo dagdagan, pwede nyo padaanin yung oil dun mismo sa tubo ng dipstick, okay, para hindi na kayo magtatanggal ng mga bolt dyan kung sakaling kulang pero syempre mas maganda humingi pa rin kayo ng advice sa mga mekaniko para at least ma-check din nila kasi kung may mga kung sa tingin niyo kulang yung oil at may nakikita kayong oil mark do sa ilalim ng transmission, dapat ninyong ipagawa agad yan mga paps, kasi sabihin na natin ang buhay ng ating transmission ay nasa oil talaga. Kung maaalagaan nyo yan sa oil, pwede ko masabi na magtatagal talaga ang inyong transmission. Then yun, normally sa mga automatic transmission may dalawang type ng oil yan. So yung ATF at yung CVT. So better na i-check ninyo kung ano yung tamang oil lalo na sa CVT transmission mga paps, medyo maselan yan Ako, I highly recommend kung Toyota yung sasakyan ninyo, Toyota CVT yung gagamitin ninyo. Kung Mitsubishi naman yan, pang Mitsubishi rin ang gagamitin nyo, at pang Honda rin yung gagamitin yung CVT oil. Huwag ninyong iibahin yung type ng CVT oil, or wag nyong pagsamasamahin yung mga brand, kasi pwedeng may mga iba-ibang rin yan ng properties para dun sa specific na CVT oil na yun, para ma-avoid nyo lang naman yung problema So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng idea sa pag-check ng inyong transmission oil, lalo na sa automatic. Again, dapat nyo siyang i-check nang malamig ang makina, and dapat nyo rin siyang i-check habang umaandar yung makina. At pag kulang, mas okay na dagdagan ninyo. Pero kung sakali man na sobra, okay lang din yan, wala namang problema. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.